Makalipas ang 2 taon, nahatulan na ng korte ang UP students na pumatay ng isang kuting. Naging mainit na usapin noon ang kaso ng estudyante na si Joseph Carlo Candare na umani ng kaliwat kanang batikos hanggang sa internet. Sa vlog kasi niya mismo, inamin niya ang kanyang ginawa. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, sa isang pambihirang pagkakataon nga sinintan siyang guilty ng isang korte ang isang UP student dahil sa pagpatay niya sa isang 5 buwang gulang na kuting. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, ito ay isang malaking hakbang para sa proteksyon ng karapatan ng mga hayop. Siya si Teng Teng, ang 5 buwang gulang na kuting na pinatay ng UP student na si Joseph Carlo Candare noong 2009. Si Teng Teng ang adopted cat sa National Institute of Physics sa UP Diliman. Halos kasing laki ng kuting nito si Teng Teng, kaya hindi lubos maisip ng post ang ginawa ni Candare. Sa mismong vlog ni Candare, idinetalye niya ang brutal niyang pagpatay kay Teng Teng. Inihagis niya raw ito sa ere, tinalunan at tinapakan. Si Candare na mismo ang nagsabi na galit at nanggigigil siya sa mga pusa. Hindi rin daw ito ang unang beses na pumatay siya ng pusa. Kumalat sa internet ang vlog ni Candare at marami ang nasuklam sa ginawa ni Candare. Dito na pumasok ang post. A lot of people saw it and called our attention. In-email ang post. So when it happened in April 13, 2009, by April 15, people were already emailing us to track down this talagang student. Inireklamo ng post sa UP ang ginawa ni Candare pero hindi raw masasabing misconduct ang ginawa ni Candare sa ilalim ng student handbook. Kaya sa korte na dumiretso ang post kung saan sila nanalo. Sa ilalim ng Animal Welfare Act of 1998, maaaring makulong ng mula 6 na buwan hanggang 2 taon ang sinumang lumabag nito. Pero sa kaso ni Candare, hindi siya makukulong. Sa halip, nag-volunteer siya sa community service. Mag-aalaga siya ng mga pusa na nasa pangangalaga ng post sa loob ng 2 buwan. Because he pleaded guilty and he made statements in the court that he really wanted to make up for his crime. I think that's what led the judge to choose the non-prison term sentence and impose a minimal fine. These are cats rescued from cruelty or neglect. And he will spend his time wiping down the cats, cleaning up after them, playing with them, and also giving them medication. Nakausap namin ang ama ni Candare pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Sabi ng sikat na Indian leader na si Mahatma Gandhi na susukat daw ang progreso ng isang bansa kung paano nito tinatrato ang kanilang mga hayop. Para sa post, malayo-layo pa raw ang tatahakin ng Pilipinas. Our awareness as a nation, as Filipinos, need to be raised in terms of animals' rights to be treated humanely and with respect. Kasi minsan may tendency na, ay, aso lang yan o pusa lang yan. Pero hindi natin alam na yung mga ganyang treatment, yan ang pinagmumulan ng violence at yung pagwawalang bahala sa may buhay. Jessica, ayon sa post, meron pa silang 12 na pending cases against animal cruelty. Isa dito yung isang labrador na binaril sa muka. Jessica? Yes, Joseph, landmark case ito pero post na rin mismo ang nagsabi mukhang malayo pa ang kailangan dahil generally marami sa atin cruel to cats. Well, yeah, ang na-surprise nga yung post ay yung reaction, yung initial reaction at least dun sa blog entry nitong si Candare. And people didn't find it wrong that time na may mga ginagawang ganong si Candare. Kasi yung mga comments doon parang hindi nila nakita na mali yung pagpatay dung ni Candare dun sa pusa. But in terms of awareness and raising yung awareness of our people, medyo we have a long way to go. At this case, and this being televised and broadcasted on media, it's one step towards that goal. Okay, dahil yung mga pusa, di ba, pagka nanganganak, winawala ng marami sa atin dahil they're known to be prolific creatures. Correct. Mabilis silang dumami. So, pag nanganak, ang nakagawian isasako mo at iwawala, di ba? Meron na bang ganyang kaso na tinutunton ng post?
Kasi yan, pag yung sa kaso hindi naman malalaman, for example, yung kay Candare, kung hindi naman pumutok yan sa online, hindi malalaman. And I think dapat may pagbabago sa pagtingin, no, sa kultura. Alam ko yung sinasabi nyo, sa probinsya lalo na, yung nililigaw yung pusa pag marami na. So I think we have to change the perspective na kahit yung mga pusa, if you cannot take care of it, there are organizations who are willing to take them in. Like In the meantime, nakaspecify pa kung anong klaseng community service ang gagawin itong nahatulan ng korte. Yeah, under the Animal Welfare Act, walang ganyang mechanism. But since si Candare offered yung court na, sige, mag-community service na lang ako kahit daw 6 months, kaya niyang gawin. Yung court naman, upon its discretion, pinayagan yon. So yung detalye ng kanyang community service, yung sinabi kanina ng post, kung ayaw niya ng mga pusa, kailangan niya mag-alaga ng pusa. Aalagaan niya yon, lilinisin niya yung mga dumi niya, papakainin at bibigyan ng mga gamot. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.